Pagsimula po tayo ng ating pag-aral, samahan niyo po ako na imukot na langit. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo para sa amin. Salamat po aming Ama, kahit kami ay lumayo sa iyo dahil sa lahat naming mga kasalanan at nabuhay kami sa naaayon lang sa aming kagustuhan, ngunit inibig niyo po kami at ipinalam sa amin ang magandang balita sa pamamagitan po ng Biblia at itinuro sa amin yung daan na dapat namin natahakin, lalo na para sa daan papuntang langit. Salamat po na ipinalam niyo po sa amin ang dakilang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi sa pamamagitan ng aming gawa, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo ay nalinis ang lahat naming mga kasalanan. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat dahil sa dakilang biyaya po na ito. Magpapasalamat din po kami sa oras po na ito na binigay niyo po sa amin para magkatipon-tipon at sama-sama pakinggan ang iyong banal na salita. Panginoon, kayo po yung nagbibigay sa amin ng mga salita na nararapat po namin pakinggan sa aming Christian life. Kaya nagpapasalamat po kami. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin na matutunan po nawa namin yung mga bagay na ninanais niyo po sa amin matutunan at tulungan niyo po kami upang magkaroon po kami ng kalakasan at pagnanais na maisabuhay po ito sa aming Christian life. Itong mundo na ito ay pasama ng pasama at padilim ng padilim dahil sa mga kasalanan. Ngunit nananais po namin na sa mga huling araw na ito, tulungan niyo po kami upang magliwanag ng masigit pa para matulungan yung mga tao sa paligid po namin upang sila ay maligtas. Alam po namin na mahila po kami at wala kaming kakayahan. Kaya sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala mula sa kalakasan na ibinibigay ng iyong makapangyarihang kamay. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring nakakaranas po ng mga kahirapan sa kanilang pisikal at ganun din sa kanilang espiritu. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan. Tulungan niyo po yung puso po nila upang hindi po masira ng loob at hindi po ma-discourage at naway mapagtagumpayan po nila yung mga pagsubok po na ito. Tulungan niyo po sila upang sa kanilang pamumuhay bilang iyong anak, naway masigit po silang magtiwala at masigit po nila ilagay ang kanilang buhay sa inyong makapangyarihang kamay. Ganun din, maaaring may mga brothers and sisters po kami na hindi makakasama sa araw po na ito. Kung nasa naman po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang akayin naming Ama. Patuloy niyo po silang paalalahanan na napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos para sa kanilang paglago ng kanilang pananampalataya. Ngayon naming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy po ninyong binibigay sa amin. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 6. Ecclesiastes chapter 6, babasahin po natin mula verse 10 hanggang 12. Ecclesiastes chapter 6, mula verse 10 hanggang 12. Kapag nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Nakita na po? Basahin po natin mula verse 10 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na hindi niya kayang makipagtalo sa higit na malakas kaysa kanya. Mas maraming salita, mas maraming walang kabuluhan. Kaya't paano nakakahigit ang isa? Sapagkat sino kakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya sa ilalim ng araw sa kanyang walang kabuluhang buhay, na kanyang ginugugol na gaya ng anino. Sapagkat sino makapagsasabi sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. So sa mga salita po na ito, sa mga verses po na ito, ipag-aaralan po natin yung salita po ng Diyos. Pero pong binanggit dito si Haring Solomon na nakatanggap ng karunungan mula sa Diyos at dahil sa karunungan na yun, pinamahalaan niya yung mga Israelita, pinamahalaan niya yung bayan ng Diyos at binigyan siya ng iba pang mga bagay bilang kaloob para sa kanya. Ito yung kayamanan, ito po yung mga, sabihin na natin, mga resources na kailangan niya bilang isang hari. Pero habang si Haring Solomon nabubuhay at
nakikita niya kung ano yung mga ginawa ng Diyos dun sa paligid niya at patuloy niyang ino-observe ito at patuloy siya nakakatanggap ng biyaya. Kaya nasabi niya dito, sapagkat sino nakakaalam, sa verse 12, sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya sa ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay. So nakita niya na sino nakakaalam nung mga mabubuting bagay para sa isang tao. So tinatanong niya, meron siyang tanong dito, sino daw? Siyempre alam natin na yung Diyos, siya yung nakakaalam ng lahat. Siya yung nakakaalam ng mabuti at masama para sa atin. At sa atin, bilang mga anak niya, nais niya ibigay sa atin yung mga mabubuting bagay. Hindi po maganda, kundi mabuting bagay. Dahil yung mabuting bagay ay para sa ating ikalalago. Yung magandang bagay, siguro maganda para sa ating katawan. Maganda para sa ating pisikal, pero kailanman hindi magiging mabuti para sa ating espiritu. Lalo na sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga bagay na lumalabas na maganda. Kaso nga lang, iilan na lang yung mga bagay na mabubuti na nakikita ng mga tao. Kung pag-aaralan po natin yung aklat ng Ecclesiastes, sinabi ni Haring Solomon, sa lahat ng bagay dito sa mundo, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Yes, nakita niya na maraming maganda, pero lahat ay walang kabuluhan. Maraming mga bagay na magaganda sa pisikal, sa kayamanan at para sa katawan. Pero para sa kanya lahat ay walang kabuluhan. Bakit? Dahil nalaman niya na yung mga bagay na yun ay temporary lang. Yung mga bagay na yun ay may hangganan lang. Ano yung isang bagay na mabuti para sa atin? Ito po yung mga bagay na pangwalang hanggan. Yung mga bagay na pangwalang hanggan, matatamasa natin ito hanggang sa kabilang buhay. Kaya nakita ni Haring Solomon na merong mabuting bagay at merong magandang bagay. Merong masamang bagay at merong mabuting bagay. Palagi niya nakikita yung mabuting bagay. Kaya nga, sa observation niya, nakita niya yung mga bagay na mas mabuti kaysa sa mga bagay dito sa sanlibutan. Yun yung nakalagay sa chapter 7. Makikita po ninyo, babasahin po natin mamaya, yung comparison niya. Mas mabuti yung ganito kaysa ganito. Mas mabuti yung ganyan kaysa ganyan. Nakita niya ito dahil nga meron siyang karunungan na galing sa Diyos. Binigyan siya ng kaunting karunungan na mula sa Diyos, kaya nga kaya niyang sabihin or na-observe niya yung mga bagay dito sa mundong ito na yung mga walang kabuluhan at yung mga yung may kabuluhan. Kaya dito po sa talata po na ito, alamin po natin yung mga bagay na mabuti para sa atin bilang isang Kristiyano. Bilang Diyos na nagligtas sa atin, nais niya na malaman natin at matanggap natin yung mga bagay na mabuti. At ibinigay niya ito dito po sa Biblia para mapag-aralan po natin at alamin natin at nanais niya na ito yung makuha natin. Nanais niya na ito yung tamasahin natin, hindi yung magagandang bagay lang. Kaya bilang Ama sa atin, siya yung mayroong pag-ibig sa atin na walang sino man yung kayang tumbasan. Lalo na dito po sa mundong ito, maraming mga tao na gustong kunin yung mabubuting bagay. Maraming tao yung gustong kunin yung mabuti para sa kanilang katawan, pero hindi mabuti para sa kanilang espiritu. Kaya nga, yung panahon po natin ngayon, patuloy na nade-develop yung technology. Pero yung technology, mabuti para saan? Mabuti lang para sa katawan. Naintindihan po? Mabuti lang para sa pang-araw-araw na buhay dito sa mundong ito. Pero, para sa kanilang espiritu, ayaw nilang isipin, ayaw nilang hanapin yung mga bagay na yun. Kaya ito po yung nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Yung mga tao, yes, gusto maganda, gusto mabuti, pero para sa pisikal. Pero tayo po, bilang mga Kristiyano, kailangan po natin i-discern or alamin or patutunan na hanapin yung mga bagay na mabuti. Yung mga bagay na mabuti, kaya nasabi ko po kanina, ito mabuti para sa ating espiritu. Maaaring hindi maganda para sa iyong katawan, pero kung ito ay mabuti para sa iyong espiritu, ito po yung may kabuluhan. Pero kung baliktad, kung may kabuluhan para sa katawan, pero wala namang kabuluhan para sa iyong espiritu, yun ay masamang bagay. Naintindihan po. Kaya nga, kailangan natin pag-aralan yung mga bagay na mabuti para sa atin. Para, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, alam natin kung anong hahanapin. Alam natin yung dapat pag-isipan, alam natin kung ano yung dapat habulin. Gaya ng binanggit natin dito, sabi dito, sapagkat sino nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao habang nabubuhay siya ng ilang araw sa kanyang walang kabuluhang buhay. So,
Si Haring Solomon, nalaman niya na habang nabubuhay siya dito sa mundo, wala talaga sa kanya yung buhay niya. Yung paglakad niya, yung kung anong meron siya, hindi yun galing sa kanya. Lahat ng yun ay galing sa Diyos. Lahat ng yun ay binigay ng Diyos para sa kanya. Kaya, hindi rin niya alam kung paano kaya, kung bukas, meron pa kaya ako ng mga bagay na ito. Paano kaya sa susunod? Hindi ko alam kung nandito pa rin sa akin yung kayamanan na meron ako. Hindi ko rin alam kung yung karunungan na meron ako, meron pa rin ako. Kasi Haring Solomon, naunawaan niya na lahat ng bagay na meron siya ay galing din sa Diyos. Kaya nga, sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, doon niya nalaman na maaaring merong daan na matuwid sa tao, pero lahat ng yun ay daan patungo sa kapahamakan. Tingnan natin. Kawikaan, chapter 14. Ito po isa sa sinabi niya. Kawikaan, atras lang po tayo. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Kawikaan, chapter 14, verse 12. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So yung mga tao, hindi nila nakikita yung daan na dinadaanan nila. Hindi nila nade-discern na kung yung bang daan nila ay para sa kabutihan o para sa kasamaan. Para sa kabutihan nila o para sa kapahamakan nila. Maring sa paningin nila, okay. Maring sa paningin nila, mabuti. Pero, ano pong kasunod nito? Ngunit, mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. So ito po yung nangyayari sa panahon po natin ngayon. Na maring iba, akala nila na kapag nagiging maganda yung buhay nila, akala nila kapag nagiging maayos yung buhay nila, yun na yung daan na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Sinasabi nga nila, blessed sila. Pero hindi nila alam na sa dulo pala noon ay kamatayan. Yun po yung mundo natin. Sa umpisa, maganda. Sa umpisa, maraming mga karangyaan na pwede kang makuha. Pero along the way, unti-unti mong ipapakita sa iyo ng Diyos na walang kabuluhan. Yung nga lang, bago sana dumating ka dun sa dulo ng daan na ito, dapat yung tao maligtas. Kaya nga, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, nagkaroon tayo ng interruption. Alam niyo yung interruption? Yung habang lumalakad ka, merong nangyari, or kaya merong isang bagay na humarang sa'yo, habang lumalakad ka, habang naglalakbay ka dito sa mundong ito. Yung interruption na yun, yun yung guidance ng Diyos, yun yung pag-iingat ng Diyos sa'yo. Dahil tayo ay nasa daan patungong kamatayan. Tama po ba? Yun yung daan natin eh. Akala natin okay, akala natin mabuti. Pero yung habang tayo tumatagal, hindi natin nakikita na yun na pala ay daan ng kamatayan. Pero yun Diyos, dahil nga siya ay mabuti, in-interrupt niya yung buhay natin at ipinaalam niya sa atin na huwag ka dyan. Hindi yan yung daan para sa'yo. Kung magpapatuloy ka dyan, mapapahama ka. Kung magtutuloy-tuloy ka dyan, mamamatay ka. Kaya nga habang nandun tayo sa daan na yun, yung Diyos nag-interrupt sa atin. Kaya nga, sabi sa Kawikaan chapter 20 verse 24, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano nga mauunawaan ng tao ang kanyang lakad? Nasa Diyos yung ating lakad. Kaya nga alam niya na kung tayo ba ay nasa daan patungong buhay, alam niya rin kung tayo yung nasa daan patungong kamatayan. Kaya nga siya yung nag-interrupt sa atin, siya yung namagitan para sa atin, para hindi tayo magtuloy-tuloy dun sa daan ng kapahamakan. Yung bawat lakad natin ay sa Panginoon. Merong daan na sa atin ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Yung Diyos lang yung nakakaalam nito. At bilang isang Kristiyano, ito yung dapat nating lakaran dahil ito yung mabuti para sa atin. Yung daan na ito ay nandito yung daan ng kapayapaan, daan ng kasaganaan para sa ating Christian life. Hindi pwedeng gugustuhin natin na lumakad ng ayon sa ating kalooban. Hindi pwedeng kung paano tayo gusto mamuhay, ganun tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi po pwedeng ganun. Bakit?
Dahil kadalasan, yung tinatahak natin o dinadaanan nating buhay, palaging sablay. Pero kung dun sa daan na ibinigay ng Diyos, dun tayo lalakad, yes, makukuha natin yung mga bagay na mabuti para sa atin. Kaya nga, si Haring Solomon, nakita niya na yung iba, iniisip nila mabuti yung dinadaanan nila. Pero, yung dulo pala nito ay kamatayan. Kaya nga, tayo po bilang mga Kristiyano, kailangan po natin malaman yung mabuti at hindi mabuti para sa ating Christian life. Kung sa mabuti tayo, yes, mapapabuti tayo. Pero kung doon tayo lalakad sa maring inaakaya nating mabuti, pero sa uli, kapahamakan, hindi po yun mabuti para sa atin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Balikan po natin, Ecclesiastes chapter 8 naman. Ecclesiastes chapter 8, verse 7 hanggang 8. Basahin po natin ng salita ng sabay-sabay. Ecclesiastes chapter 8, verse 7 hanggang 8, 3 to 1. Sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sino makapagsasabi sa kanya kung paanong mangyayari. Walang taong may kapangyarihang pumigil ng espiritu, ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. Walang paghinto sa paikidigma, ni maililigtas ng kasamahan ang mga ibinigay roon. Bakit wala? Sabi dito, wala daw kapangyarihan na kayang pumigil sa espiritu, ni kapangyarihan ng araw ng kamatayan. Wala rin paghinto sa paikidigma, ni maililigtas ng kasamaan ang mga ibinigay roon. Bakit? Kasi nga, yun ay tinakdanan ng Diyos. Bawat isa po sa atin, yes, dito ginaguide ng Diyos, dun sa daan na itinakda niya para sa atin. Ito yung Christian life. Sabi sa Biblia, kung merong mga Kristiyano na lumilihis sa kanyang daan, merong mabigat na disiplina. At kung tayo ay lilihis at patuloy na lilihis doon, sigurado, hindi magiging mabuti yung ating Christian life. Kaya kailangan natin palaging i-remind na lumaka doon sa na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kagaya ngayon, sa ating tuwing may Lord's Day sermon, tuwing may Wednesday sermon, tuwing may fellowship, palaging nire-remind tayo, ito yung daan na dapat mong lakaran. Kung lalakaran mo ito, magiging mabiyaya ito para sa iyo. Pero kung ikaw ay lumilihis, dito rin ipinapalam sa iyo ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga para sa atin ng reminder ng Diyos. Bakit? Siya yung nakakaalam ng ating buhay. Siya yung nakakaalam sa daan na ibinigay niya para sa atin. Siya yung nag-iingat sa atin at gumagabay sa atin dun sa daanan o sa daan na ibinigay niya para sa atin. Tingnan natin ito. Unang Samuel chapter 2. Unang Samuel chapter 2 verse 9. Unang Samuel chapter 2 verse 9. Isa po ito sa mga panalangin ni Ana, yung nanay po ni Samuel. Si Propeta Samuel ay naging propeta ng Diyos noong panahon ng mga Israelita sa una at saka ikalawang Samuel. Sabi dito sa prayer ni Ana, basahin po natin ng sabay-sabay, verse 9. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Ngunit ang masama ay hiwalay sa kadiliman, sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao ay nagtatagumpay. Sabi dito, kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Tayo po bilang mga banal, bilang kanyang mga anak, iniingatan niya dito sa daan na ito. Ibinigay niya sa atin yung daan na yun dahil yun yung daan para tayo pagpalain. At along the way, iniingatan niya tayo. Naintindihan po. Paring minsan, doon sa daan na nilalakaran natin sa ating Christian life, marami tayong mga bagay na hindi naiintindihan. Bakit kailangan ng ganito? Bakit kailangan ganyan? Pero along the way, siya rin yung mag-iingat sa atin, siya rin yung magbibigay sa atin ng karunungan. Kaya pala ako iniingatan ng Diyos kasi ganito. Kaya pala niya sinabi sa akin, na lumakad lang ako sa daan na ito kasi dito yung daan na pagpapalain niya ako. Dito niya ibibigay sa akin yung mga bagay na gusto ng aking espiritu, yung ninanais ng aking espiritu. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng masigit pang biyaya. Kaya nga sabi dito, kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Hindi niya tayo aalisin dito sa mundong ito nang biglaan lang. Yung after nating maligtas,
Kinuha niya na agad tayo para makasama natin siya dun sa langit? Hindi. Habang nandito tayo sa mundong ito, dito tayo naligtas at dito rin niya tayo iniingatan hanggang sa makarating tayo dun sa langit. Naintindihan po. Ito po yung pag-ibig niya. Kaya nga, sabi dito, kanyang iniingatan ang mga paa ng kanyang mga banal. Bakit? Sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao ay nagtatagumpay. So yung pagtatagumpay din natin, wala rin sa atin. Yung success ng Christian life natin, hindi rin dahil sa karunungan natin, hindi dahil sa sigasig natin, hindi rin dahil sa kagustuhan natin. Lahat ng yun ay binibigay dahil galing sa Diyos. Naintindihan po. Kaya kung meron tayong kasabihan, di ba? Na lahat ng meron ako ay galing sa Diyos. Lahat ng kung anong estado ko, lahat ng kung anong posisyon ko, lahat ng mga bagay na meron ako, lahat ng yun ay galing sa Diyos. Naintindihan po. Yes, pinahintulutan ng Diyos yun. Hindi para i-enjoyin natin. Hindi para sabihin natin na, yung iba mahirap, tapos yung iba may mayaman. Hindi po. Lahat ng yun ay binigay sa atin ng Diyos para sa pamamagitan nun, gamitin mo para sa kanyang kalooban. Kung ano man yung mga bagay na meron ka, yes, yun yung mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng tagumpay. Kaya tayo minsan nadi-discourage sa Christian life natin at minsan kahit nga yung mga hindi ligtas, inisip nila na kung magtatagumpay sila sa buhay dito sa mundo, mas makapaglilingkod sila sa Diyos. Yes, pwede naman. Pero kung hindi yun ipinahintulot sa iyo, anong gagawin mo? Dun sa mga bagay na meron ka, kailangan mo rin paglingkuran at kailangan mo rin na luwalhatiin yung Diyos kahit na kulang yung mga bagay na meron ka. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba, sa 1 Corinto chapter 10, verse 31, ikaw man ay kumain, uminom, o ano man ang iyong ginagawa, o ano mang meron ka, sa pamamagitan nun, luwalhatiin mo yung Diyos. Naintindihan po. Hindi po ina-expect ng Diyos yung mga bagay na dakila lang sa kanyang mga anak. Kahit na yung mga hamak, yung mga bagay na maliliit sa paningin ng iba, sa paningin ng Diyos, ito ay dakila na. Sabi sa Biblia, magbigay ka lang ng isang malamig na basong tubig sa iyong kapwa, binigay mo na rin sa Diyos. Yun ba? Nire-require ng kailangan mayaman ka muna? Yung pagbibigay ng tubig sa iyong kapwa? Nire-require ba na kailangan mataas yung antas ng pamumuhay mo bago mo gawin yun? Hindi. Kaya dun sa kahit na sa maliliit na bagay na ito, yes, pwede natin luwalhatiin yung Diyos. At dun sa daan na ito, dun tayo magiging matagumpay. Naintindihan po. Kaya nga, sabi ni Haring Solomon na merong mga bagay na mas mabuti para sa atin. Ngayon, tingnan po natin. Ano-ano yun? Balikan natin, Ecclesiastes chapter 7 naman. Babasahin po natin yung chapter 7 at dito po niya binanggit yung mga bagay na mabuti para sa atin bilang isang Kristiyano. Ecclesiastes chapter 8. Ano po yung una? Chapter 7, verse 1. Meron pong mga words dito na nakalagay, mas mabuti. Okay? So, Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Basahin po muna natin yung una. Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. So, doon muna tayo sa bandang itaas. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. So, ibig sabihin, yung mabuting pangalan sa community ay mas mabuti kaysa sa karangalan ng, yung sabihin natin, karangalan dito sa mundong ito. Yung karangyaan, sabihin natin, yung magandang mga bagay, mabuti din yun. Pero, ano yung mas mabuti? Yung good name. Sa English, good name, yung nakalagay po dito. Mas mabuti, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid. So, yung mabuting pangalan is mabuti para sa atin. Yung mamahaling pamahid naman, ito'y kumakatawan sa katanyagan. Katanyagan dito sa mundong ito na maaaring iniisip ng iba na yun yung nagpapakilala sa kanila. Yung nagbibigay sa kanila ng identity. Yung nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. Pero tayo po bilang isang Kristiyano, ano po yung mas mabuti? Yung mabuting pangalan. Yung mabuting pangalan, yes,
Yung ating identity ay sa harapan ng Diyos ay mabuti. Ngayon, bilang anak ng Diyos, ano po yung ating identity? Ano po? Bukod sa anak ng Diyos, tayo po yung magmamana ng kanyang kaharian. Tama po ba? Yung karangalan ng isang hari, karangalan din ng kanyang anak. Tama po ba? Hindi pwedeng karangalan ng hari, tapos yung kanyang prinsipe, yung kanyang prinsesa, wala pong karangalan o walang karangyaan. O sabihin natin na karangalan. Yung mabuting pangalan ay nagagaling dun sa ating Ama. Hindi ito nagagaling sa atin. At dahil nga tayo ay anak ng Diyos, tayo ay anak ng lumikha ng lahat ng bagay, meron tayong karangalan sa Espiritu. At yung mabuting pangalan na ito, ay kailangan po natin ingatan. Kailangan natin palaging tandaan na dala-dala natin yung pangalan ng Diyos. Dala-dala natin yung karangalan niya. At kung ito ay madudungisan, hindi lang tayo yung madudungisan, kundi madudungisan din natin yung pangalan ng ating Ama. Naintindihan po. Kaya yung salitang Kristiyano or Christian, may kahulugan na Christ. Kung wala si Christ, I-A-N. Alam niyo po ibig sabihin ng I-A-N? I am nothing. Yun po tayo. Kung wala si Kristo, tayo po lang po ay mga tao na naghihintay lang sa kamatayan. Walang karangalan. Tayo lang po ay nakaabang doon sa pintuan ng impyerno at magiging panggatong. Yun lang po tayo. Pero dahil sa Panginoon, nagkaroon ng kabuluhan yung ating identity. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Naiintindihan po. Yung pagiging Kristiyano, hindi lang po ito sa pagsali sa isang denominasyon, sa isang relihiyon, kundi dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon. Kaya yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano ay napakahalaga. At kailangan natin maging maingat. Ayun, sa inyong community, ano yung pagkakakilanlan sa inyo? Nakikilala ba kayo? Nakikilala ba tayo sa ating community na mayroong mabuting pangalan? Meron bang mabuting identity sa lipunan? Kung naka-aim ka lang para sa karangalan, sabihin na natin, sa estado sa buhay, pero yung mabuting pangalan ay hindi mo iniintindi o hindi mo iniisip, hindi po ito mabuti. Naiintindihan po. Mas mabuti yung mabuting pangalan kaysa mamahaling pamahid. Kaya nga, di ba? Lalo na sa panahon po natin ngayon, yung mga tao, yes, nakikilala sila base sa ginagawa nila. Naiintindihan po. Pag gumagawa sila ng mabuti, sinasabi ng mga tao, ay, mabuting tao yan. Pero kapag kabaliktaran naman, sinasabi nila, ay, hindi yan mabuti. Masama siya. Ngayon, kung tatanungin po yung mga tao sa paligid ninyo, yung mga tao na nakakasama ninyo, pero kaya tayo mabuting pangalan? Paano kaya kayo nila nakikilala? Kaya yung pagkakaroon ng mabuting reputation ay mahalaga bilang isang Kristiyano. Kaya minsan, actually, nakakatakot nga po ito eh. Halimbawa, sa kalsada. Sa kalsada, yes, kailangan natin na maging maingat, kailangan natin sumunod sa mga batas trapiko, ganyan. Paano kaya? Kung yung isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano na siligtas siya, nasangkot sa isang, sabihin natin, na road rage. Sinasabi niya, Kristiyano siya, pero, ayun, nasangkot siya sa ganitong klaseng mga hindi magagandang aksidente. Tapos malaman-laman, dahil pala sa reckless driving. Noon po, natatakot ako personally na mag-drive ng church car. Kasi hindi naman, unang-una, hindi naman sa akin yun. Kapag nabangga ko, yes, nakakahiya. Pero higit pa doon, in-explain sa amin. Sa tuwing dinadala mo yung church car, sa tuwing kung saan ka man naroroon, dala-dala mo yung pangalan ng church. Dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon. Kung ikaw, magiging reckless driver, tapos dala-dala yung church car, ano kaya sasabihin ng mga tao? Yung kaskasero yun. Tapos dala-dala pa church car. Hindi lang doon. Paano sa school? Paano sa trabaho? Paano tayo kaya kinikilala? Meron kaya tayo mabuting pangalan? Mas mabuti ito kaysa sa karangalan. Mas mabuti ito kaysa sa kayamanan.
Ang sabi ni Haring Solomon, mas mabuting pangalan kaysa mamahaling pamahi. Kaya yung identity po ninyo, dapat natin ingatan. Yung identity natin, palagi dapat natin ingatan. Ginagawa natin yung ating makakaya para hindi lumabas yung mga masasamang bagay na kinagawian natin noon. Kaya yung salita natin, inaayos natin. Yung kilos natin, binabago natin. Kasi kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero yung kilos mo, kung paano pa rin noon, hindi yun mabuting pangalan, hindi yun mabuting identity. Tama po ba? Narinig niyo na po yung salita na carnal Christian? Alam niyo po ibig sabihin ng carnal Christian? Sinasabi niyang Kristiyano siya, pero siya ay makalaman. Ano pong ibig sabihin ng makalaman? Yung gawin ng sanlibutan, ginagawa pa rin niya. Na para bang okay lang, kasi Kristiyano naman ako. Ligtas naman ako. Hindi po pwede maging license yun sa atin bilang isang Kristiyano. Kung tayo ay mamamayan ng langit, dapat tayo mabuhay habang nandito sa mundong ito bilang mamamayan ng langit. Naintindihan po? Kung makikilala lang tayo na mga tao na makasanlibutan, paano natin maipapakilala yung ating identity? Kaya napakahalaga ng paikitungo sa community. Kung meron po kayong chance na gumawa ng kahit na maliliit na gesture ng kabutihan, palagi po ninyong alalahanin. Dala-dala po ninyo yung pangalan ng Panginoon. Dala-dala po ninyo yung pangalan ng identity natin bilang anak ng Diyos. Hindi lang tayo Kristiyano kapag nandito sa church. Naintindihan po? Kahit po kayo nasa school, o kahit na po kayo nasa trabaho, o kahit na saan man. Yung pagiging Kristiyano ay dapat lagi natin nakakabit sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Bigyan po kayo ng halimbawa. Gawa chapter 11. Dito po sa tagpo po na ito, binanggit yung salitang Kristiyano or tinawag yung mga tao noong time po na yun na Kristiyano sila. Gawa chapter 11. Dito po, dahil nga noong time po na yon sa Jerusalem, alam natin na nahati sila. Merong mga tagasunod ni Jesus Christ, mga sumusunod sa apostol, at meron namang salungat. At dito po sa tagpo po na ito, nung yung mga apostol, nangaral ng salita ng Diyos pagkatapos na mamatay si Deacon Esteban. So nagkaroon sila ng pagnanais na ipangaral ng mas makapangyarihan yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. At yung mga tao, patuloy na nililigtas noong time po na yun. Tignan po natin yung isang kwento po dito. Dito po sa Gawa chapter 11, basahin po natin yung mula verse 19 hanggang 22. Basahin natin sabay-sabay, 3-1. Samantala, ang mga nakagkawataw-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay ang Phoenicia sa Cyprus at Antioquia na hindi sinasabing kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit, may ilan sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene, na dumating sa Antioquia na nagsalita din sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang isinugo si Bernabe sa Antioquia. So verse 22 po muna. So yun nga, so nangangaral sila, yung mga apostol noong time po na yun, nakarating sila sa iba't ibang mga lugar. Sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Antioquia. At patuloy po sila na nangaral ng salita ng Diyos. At meron po talaga na mga nagrepent, meron po talaga na nagbalik loob sa Panginoon. Kaya nung nabalitaan ito ng Jerusalem Church na maraming naliligtas na mga Hintil at mga Hudyo, pinadala nila si Bernabe. Si Bernabe, isa rin po siya sa kamanggagawa ng Panginoon. At meron siyang mabuting pangalan para sa lipunan. At dahil sa reputasyon niya o dahil sa kanyang identity, siya yung pinadala ng mga apostol or mga leaders dun sa Jerusalem Church.
At sabi dito, verse 23 hanggang 24, basahin natin. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon sa may katapatan ng puso. Sapagkat siya ay mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. At napakaraming tao ang diniddag sa Panginoon. So ito nga, maraming naligtas na mga taga Antioquia, taga Phoenicia, taga Cyprus, at ipinadala nila si Bernabe. Si Bernabe, ano po yung description sa kanya? Siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. So ito po yung identity niya. So bilang isang mabuting lalaki, hindi lang para sa moral, kundi mabuti para sa kanyang espiritu, siya yung pinadala para sa mga brothers and sisters. At siya, hinimok niya yung mga brothers and sisters na manatili sa Panginoon. Ibig sabihin, magpatuloy sa kanilang Christian life. At sa loob ng isang taon, ginawa niya ito at nagkaroon ng malaking pagbabago yung mga brothers and sisters noong time na yon, dun sa lugar na yon. Basahin natin mula verse 25 hanggang 26. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Kaya ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawagin. So, dito po sa tagpo po na ito, sa loob ng isang taon, yung buhay ng mga taga-Phoenicia, taga-Cyprus, dun sa mga lalawigan po na ito, na kung saan ipinangaral yung magandang balita, yung mga tao po na-save sila. At sa loob lang ng isang taon, nakilala sila ng ibang mga tao na hindi pa save, na sila'y talagang Kristiyano. So, hindi lang sila basta nagpakilala na ako, Kristiyano ako, ligtas na ako. Hindi lang po ganun. Kundi, sa pamumuhay nila, ipinakita nila na tunay talagang silang Kristiyano. Naintindihan po. Kaya sabi nung iba, ay, itong mga Kristiyano talaga to. Sabi nga dito, di ba? Yung mga alagad na pinasimulang tawaging, mga Kristiyano. Ay, Kristiyano talaga siya. Kristiyano talaga sila. Yung buhay nila, hindi na kagaya ng iba. Hindi sila kagaya ng mga taga dito, sa lugar na ito. Sila talaga yung tunay na Kristiyano. Kaya nung time po na ito, dito po mas na ipalaganap yung ebanghelyo dahil dun sa mga tao na nabuhay para sa Panginoon. Yun po isang identity natin. Yung Kristiyano ay mga tao na nabubuhay para sa Panginoon. Nabubuhay para sa kalooban ng Diyos. Yun po yung tunay na Kristiyano. Naintindihan po. Kaya nga, yung mga tao, noong time po na yun, sa Antioquia, sa lalawigan na ito, ginawa po nila yung kanilang Christian life. Tapos, nakilala sila ng mga tao na Kristiyano. Kaso nga lang, sa panahon po natin ngayon, kapag tinawag kang Kristiyano, minsan parang nakakahiya. Uy, Kristiyano. Di ba parang may pag-uusig? Minsan may parang panlalait. Kaya minsan, tayo, dahil doon, minsan nade-discourage. Ginagawa na nga natin yung kabutihan, ginagawa ko na nga yung kalooban ng Diyos. Bakit parang ako pa yung inuusig? Bakit parang ako pa yung napapahiya? Kaya sa halip na lumakad ayon sa Christian life, ayon sa kalooban ng Diyos, minsan, para magkaroon tayo ng mabuting pangalan sa lipunan lang, minsan hindi natin ginagawa yung mabuting bagay para sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa mga kaibigan natin, diba? Noon, yes, kasama natin sila, nagibanding tayo sa kanila, pero nung ikaw ay naligtas at unti-unti nang hindi sumasama sa kanila, sila ba masaya? Uy, ang galing, nagbago ka na. Keep it up. Ganun ba yung sinasabi nila? Hindi. Puro panlalait pa. Tama po ba? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan. Dahil doon, minsan nade-discourage tayo. Pero kailangan natin tandaan, mas mabuti na yung mabuting pangalan kaysa mamahaling pamahid. Mas mabuti na i-recognize tayo na tunay na Kristiyano kaysa makalaman na Kristiyano. Naintindihan po? Yun yung mabuting pangalan para sa atin.
Kaya kailangan palagi natin tandaan na yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano ay pagpapahayag kung ano yung ating identity. Naintindihan po. Hindi lang pwedeng puro salita. Hindi lang pwedeng puro testimony. Kailangan ipakita rin natin sa ating buhay. Then, sa pamamagitan nito, makita ng mga tao na tunay tayong Kristiyano. Kaya di ba minsan nga, nagkakaroon pa ng ibang, sabihin na natin, ibang identity, yung mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Minsan, nakita nila, uy, ma-attend ka sa church tuwing Sunday. Tapos, kapag ibang araw na naman, anong ginagawa? Hindi nagawain ng Kristiyano. Yun ba ay pagpapakita ng mabuting identity? Hindi rin. Kaya sa anumang paraan, anumang nasan ka man, palagi mong tandaan, dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon. Kung dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon, kikilos ka ba ng hindi maganda? Kikilos ka ba ng hindi ayon sa kalooban niya? Kaya ingatan natin yung ating identity. Ito po yung mas mabuti kaysa sa karangalan dito sa sanlibutan. Kung kilala ka ng sanlibutan, na mga taga-sunod ng sanlibutan, bilang isang Kristiyano, kailangan na rin alalahanin na tayo ay anak ng Diyos. Naintindihan po. Kung ikaw ay isang anak ng hari, mabubuhay ka ba na parang isang pulubi? Pag-isipan po ninyo. Kung yung tatay mo ay yung pinakamayaman sa buong mundo, mamamalimos ka ba? Hindi po. Kaya ano po nangyari dun sa alibugang anak? Meron siya ng lahat ng bagay. Pero dahil sa kagustuhan niya na maging in sa sanlibutan, nawala sa kanya lahat. Buti na lang nakabalik siya. Meron na siyang karangalan Pero mas pinili pa rin niya yung gusto niya. Gusto niya na mabuhay kasama ng magagandang babae. Gusto niya na makihalubilo sa worldly friends. Kaya nangyari sa kanya, nawala lang sa kanya lahat. Buti na lang at nag-repent siya. Naintindihan po. Pero minsan bilang mga Kristiyano, maaaring nagiging ganito rin tayo. Meron na tayong karangalan Tayo'y Kristiyano. Kaso nga lang minsan, sa iba't ibang mga dahilan, sa iba't ibang mga sitwasyon, lumalabas yung ating pagiging makalaman. Kaya kailangan natin ingatan. Naintindihan po. Naliingatan tayo ng Diyos na yung identity natin ay maingatan. Kapag iniingatan natin yung identity natin, maiingatan din natin yung pangalan ng Panginoon. Naintindihan po. Kung kayo nga kung tayo nga ayaw natin madungisan yung pangalan ng ating angkan. Okay lang ba sa'yo na yung mga intud, masasama ugali niyan Maganda po ba pakinggan? Hindi, di ba? Kaya parang hindi mangyari yun. Lagi natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Dito, sila, yung mga tao po na nasa Antioquia, sila rin po ay mga taga-salungat ni Kristo noon. Hindi rin sila tinatawag na Kristiyano, wala silang ganun. Pero sa loob ng isang taon, actually napakabilis nga nun, na ipinakita nila, isinabuhay nila yung pagiging Kristiyano. Kaya nga, tinawag sila ng mga alagad na Kristiyano. Naintindihan po. Kaya yung mabuting pangalan sa ating lipunan ay dapat natin palaging ingatan. Palagi natin ipakita yung liwanag na nasa atin. Huwag kadiliman. Huwag yung mga hindi magagandang bagay. Lalo na minsan sa actions natin, minsan sa pananalita natin. Ay dapat ingatan natin yung ating identity. Naintindihan po. Ngayon, balikan po natin sa ating sa Ecclesiastes chapter 7. Ano po yung kasunod? Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Yung sa bandang ibaba naman po. Sabi dito, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, sa bandang baba, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. So mas mabuti pa daw yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Unang-una, dapat ba nating ipag-celebrate na tayo ipinanganak dito sa mundong ito
bilang makasalanan? Yung flesh birthday natin, di ba yun yung araw na tayo pinanganak na makasalanan? Tama po ba? Pero sabi dito, mas mabuti pa yung araw ng kamatayan. Bakit? Yung araw na ikaw ay naligtas, yun na rin yung araw na namatay yung dating ikaw. Kaya mas mabuti yun. Kaya nga yung salvation date o salvation birthday ay mas maganda. Tama po ba? Kasi yung ikaw na makasalanan, patay na nung ikaw ay naligtas. Tama po ba? Nung ikaw ay naligtas, nabuhay ka na bilang isang tao ng Diyos, tao ng langit. Kaya mas mabuti na kung hindi yun namatay, ibig sabihin hindi ka ligtas. Tama ba? Kaya mas mabuti na yung araw ng kamatayan physically, kaysa dun sa araw ng kapanakan na ikaw naman ay pinanganak na isang makasalanan. At sa araw ng kamatayan, mas dun tayo nagkakaroon ng malaking realization. Yes, di ba minsan, nagkakaroon tayo ng parang, sabihin natin, realization sa ating Christian life na sa buhay natin, minsan nabuhay tayo ng hindi tama, nabuhay tayo ng mali, nabuhay tayo ng lihis. Tama po ba? Pero pag papalapit ng papalapit yung ating araw ng kamatayan, mas doon mo nare-realize na dapat sa natitirang buhay ko, sana magawa ko yung mabuti. Tama po ba? Sana doon sa natitirang buhay ko, magawa ko yung tama. Kung hindi natin pag-iisipan na tayo papalapit ng papalapit sa kamatayan, hindi natin iisipin na kung ano yung mga mas mahalagang bagay. Naintindihan po? Merong isang survey. Kung ikaw ay mamamatay bukas, anong gagawin mo? Yung iba, nakakagulat yung mga sinabi nila. Sabi nila, mabubuhay ako. Mag-iinom na ako. Gagawin ko na yung lahat ng kasalanan kasi bukas mamamatay naman ako. Hindi nila pinag-iisipan yung araw ng kamatayan. Ang gusto lang nila, mabuhay ng maganda dito sa mundong ito, ma-enjoy. Pero hindi nila pinag-iisipan yung araw ng kamatayan. Pero sabi ni Haring Solomon, mas mabuti daw yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng ikaw ay pinanganak. Naintindihan po? Kasi doon sa araw ng kamatayan, mas doon natin iniisip yung mga mas mahalagang bagay. Hindi ko naalagaan sila mama, hindi ko naalagaan sila papa, hindi ako naging mabuting kapatid sa iba, hindi rin naman ako naging mabuting kapitbahay sa iba. Pero sana, hanggang sa bago ako mamatay, sana magawa ko na yung tama. Yun po yung kalooban natin bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan nito, pag pinag-iisipan natin yung araw ng kamatayan, mas mabuti pa siya na pag-isipan kaysa sa araw na ikaw ay pinanganak. Bakit? Sa araw ng kamatayan, doon mo marirealize na buhay na ba talaga ako para sa Diyos? Kapag nandun ka na sabihin natin, dun sa mahirap na sitwasyon na talagang malubahan na yung sakit, minsan doon mo na pag-iisipan Ang dami kong regrets sa buhay ko. Ang dami kong mali pinagagagawa. Sana kung meron pala sanang chance, magawa ko na yung tama. Tama po ba? Pero habang wala pa dun sa state na yon, palagi natin pag-isipan. Ano ba yung pwede kong magawa habang nabubuhay ako para sa Panginoon? Dahil papalapit na ng papalapit yung araw ng kamatayan ko. Sana habang nabubuhay ako, magawa ko yung kalooban ng Diyos. Yun po yung mas mabuti. Tama po ba? Kaysa dun sa pag-isipan natin yung araw ng kapanakan. No, ipinanganak ako, nag-birthday ako, ano na kaya yung mga bagay na meron ako? Tumatanda na ako, wala pa rin akong ipon, wala pa rin ako ng ganito, wala pa rin akong ganyan. Yung ibang mga bata, 20 years old, milyonaryo na. Tapos ako, ganito pa rin. Mas mabuti po na pag-isipan natin yung araw ng kamatayan kaysa sa araw na tayo ipinanganak. Bakit? Doon sa araw ng kamatayan, doon natin mas napag-iisipan ng mas malalim yung buhay natin. Mas doon natin napag-iisipan yung mga desisyon na ginawa natin noon. At habang tayo papalapit doon sa araw na yon, ang kamatayan, mas dito tayo na aayos o dito tayo nababago sa ating puso. Naintindihan po. Kagaya ng isang mayamang hangal.
Sa Lucas chapter 12. Ano sabi ng Diyos? Hangal, sa gabing ito kukunin ko yung buhay mo. Kanino kaya mapupunta yung lahat ng inihanda mo? Ano sabi ng Diyos? Hangal. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, hindi mo na pag-isipan yung araw ng kamatayan. Napag-isipan mo lang, nung ipinanganak ka, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng kayamanan. Kaya inubos mo lang yung buhay mo sa ganun. Pero dun sa araw ng kamatayan, hindi mo pinag-isipan. Kaya anong sabi ng Diyos? Ikaw ay hangal. Naintindihan po. At tayo po bilang isang Kristiyano, tignan po natin. Lucas chapter 12. Saan ba natin dapat ilagay yung ating puso? Lucas chapter 12. Verse 32 hanggang 34. Lucas chapter 12, verse 32 hanggang 34. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian, kayo magbigay ng limos, gumawa kayo para sa inyong mga sarili ng mga supot na hindi naluluma, ng isang kayamanan na langit na hindi nauubos, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang alabok. Sapagkat kung nasaan roon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Dito po sa chapter 12, binanggit ni Jesucristo yung talinhaga sa isang mayamang hangal. So, sinabi niya na yung mga tao sa mundong ito, yun, nakafocus lang sa kanilang pisikal. Pero sinasabi niya sa mga alagad na ipagbili nyo ang inyong mga ari-arian at kayo magbigay ng limos. Gumawa kayo para sa inyo ng sarili, inyong mga sarili na mga supot na hindi naluluma. Ano po ibig sabihin nito? Mag-ipon kayo ng kayamanan dun sa langit. Kasi doon, wala namang magnanakaw doon. Walang bukbuk doon. Walang kasiraan na nandun. Doon mo ipunin yung kayamanan mo. Huwag kang maging kagaya ng mayamang hangal na nagdoon lang siya sa kanyang pisikal. Pero sa kanyang espiritu, hindi niya pinag-isipan. Kaya sabi ng Diyos, sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Ayun, brothers and sisters, nasaan po yung puso po ninyo? Kung nasaan daw yung puso mo, yun yung kayamanan mo. Kung yung puso natin ay naghahanap ng mga bagay na espiritual, yes, doon natin na ilalagay yung ating puso. Hindi dito sa sanlibutan. Naintindihan po. Kaya mas mabuti pa na pag-isipan natin yung araw ng kamatayan. Kasi sa araw ng kamatayan, mas pinag-iisipan natin yung mga mahalagang bagay. Naintindihan po. Huwag tayo maging kagaya ng mga tao sa sanlibutan na bago man lang ako mamatay, at least na-enjoy ko. At least na-enjoy ko yung mga bagay dito sa sanlibutan. Kaya masaya ako na papasok sa langit. Sabi nga nila, mas mabuti pa daw na mamatay na busog kaysa mamatay na gutom. Bakit? Palagi sila nakatuon sa kanilang pisikal. Kasi nga yung kayamanan nila, nandito sa sanlibutan. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, ilagay natin palagi yung ating puso sa langit. Bakit? Nandun yung walang hanggang gantimpala na matatamasa natin at hindi karaniwan mawawala sa atin. Yun yung mas mabuti. Naintindihan po. Dahil sa araw ng kamatayan, papasok na tayo dun sa kaharian ng Diyos. Tatamasahin na natin lahat ng pinagpaguran natin dito sa mundo, lahat ng naipon natin na gantimpala. Lahat yun, tatamasahin natin. Kaya sabi ni Haring Solomon, mas mabuti pa na pag-isipan mo yung araw ng kamatayan. Kasi yun ay araw na walang hanggang kapahingahan. Pero kung iisipin mo lang, yung mga bagay ng mundo, ayun, natatakot ka sa araw ng kamatayan. Sana wag muna. Kasi kulang pa. Hindi ko pa na-enjoy lahat. Hindi pa ako nakapag-travel. Alam niyo po,
kapag nandun na tayo sa langit, hindi na tayo kagaya ng ganitong katawan. Tayo po yung katawan natin nagugutom di ba? Doon po hindi na tayo kakain. Kasi nga walang hanggang kapahingahan na yun. Hindi na tayo mag-aalala para sa ating tiyan. Naintindihan po. Kasi hindi na tayo ganito katawan. Hindi na physical body. Naintindihan po. At kung sakali man na gusto mo mag-travel sa kung saang mang lugar, kung sakali mang hindi mo magawa ngayon, kapag ikaw ay meron ng katawan na kagaya ng Diyos bilang espiritu, kahit saan pag mo gusto pumunta o saan man gusto mo pumunta, makakapunta ka. Naintindihan po. Kaya kung pag-iisipan natin yung mga bagay na mabuti para sa Panginoon, dito sa mundong ito, lahat ng yun ay kabaliktaran. Kung dito nga, pinapahalagahan yung ginto, yung diamante, kung ano man na mamahaling mga bato, dun sa langit, alam niyo po, kalsada lang yun. Imagine po ninyo, yun yung bahay, yun yung lugar na kung saan ka maninirahan ng pangwalang hanggan. Kaya anong pag-iisipan mo? Yung araw na ipinanganak ka o yung araw na ikaw ay papasok na sa karya ng langit? Mas mabuti po para sa atin na pag-isipan yung para sa spiritual. Hindi lang yung sa mga bagay dito sa mundo. Hindi ko po sinasabi na huwag na kayo magtrabaho. Huwag nyo na pag-isipan yung mga pangangailangan natin dito sa mundong ito. Pero, kung nasan yung puso natin, andun yung kayamanan natin. Kaya palagi mong i-check yung puso mo. Nasaan ba yung kayamanan ko? Sa langit o dito sa mundong ito? Kung nandito lang sa mundong ito, sayang. Dahil merong mas magandang kayamanan na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Hindi matutumbasan ng kayamanan na iniipon mo dito ngayon. Kaya mas mabuti para sa atin na pag-isipan yung araw ng ating kamatayan. Kasi yun yung araw ng ating walang hanggang kapahingahan. Yun na yung puro kasiyahan, wala nang hirap. Naintindihan po. Ngayon, balikan po natin. Ecclesiastes chapter 7, verse 3. Sorry po, verse 2. Sabi dito, verse 2, babasahin ko po. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa sa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng mga buhay sa kanyang puso. So gaya ng sabi ko po kanina, mas mabuti pa na pag-isipan natin yung araw ng kamatayan kaysa sa araw na tayo ipinanganak, pero yun naman ay puro kaguluhan. Pero sa araw ng ating kamatayan ay walang hanggang kapahingahan na ito. At sabi dito, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao. Doon sa araw ng kamatayan, doon mo na realize yung mga bagay na mahalaga. Pero yun nga, kung yung mga tao ay nakatuon pa rin sa mas mabuti kaysa sa lupa, hindi sila magkakaroon ng kapayapaan. Verse 3, basahin natin sabay-sabay, 3-1. Mas mabuti ang kalungkutan kaysa sa tawanan, sapagkat sa kalungkutan, mukha ng puso ay sumasaya. Sabi dito, mas mabuti ba daw yung kalungkutan kaysa sa tawanan? Baka mamaya, meron po akong mabalitaan ng mga brothers and sisters na palagi na lang malungkot, palagi na lang umiiyak, kasi mas mabuti daw kaysa sa tawanan. Hindi po. Sabi dito, sapagkat sa kalungkutan ng mukha, ang puso ay masaya. Bakit? Kapag yung puso natin, merong laman na biyaya, kahit mahirap sa panlabas, meron tayong kagalakan. Kung yung puso natin masaya, kahit na yung ating panlabas nahihirapan, mas mabuti na. Naintindihan po. Hindi naman nais ng Diyos na tayo po'y pahirapan. Hindi naman sa gusto ng Diyos na tayo po'y pagdusahin dito sa mundong ito. Pero dun sa mga times na yon, dun mas natin nare-realize yung mga bagay na mas magaganda kaysa sa kahirapan natin. Naintindihan po. Ano pong sabi sa Biblia? Yung panandalian na kapighatian, yung magaan na kahirapan, anong kapalit? Walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya kung yung puso natin doon nakatuon, kahit na yung ating mukha, kahit na yung ating katawan, mahina at malungkot, pero yung puso natin ay masaya, mas mabuti na yun. Naintindihan po.
Kaya yung mga tao dito sa mundo, kabaliktaran yung gusto nila. Gusto nila maganda sa panlabas. Pero yung loob nila, umiiyak. Kaya pansin po ninyo, ang daming mga mayayaman na nagpapakamatay. Marami naman silang pera. Marami naman silang ari-arian. Pero bakit humahantong sa ganong klaseng pangyayari yung ginagawa nila? Kasi sa loob ng puso nila, walang kapayapaan. Paano naman tayong mga Kristiyano? Meron tayong kagalakan sa ating puso. Tama po ba? Meron tayong kasiyahan. Kahit na yung sa panlabas, kulang. Kahit sa panlabas, mahirap. Nagkakasakit. Pero dahil sa kaligtasan, dahil sa pangako ng Diyos, dahil sa pag-asa na meron tayo, yung puso natin, merong kagalakan. Naintindihan po. Kaya ito po ay mas mabuti para sa atin. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, mas mabuti pa yung kalungkutan kaysa sa tawanan. Bakit? Dahil nga sa kalungkutan ng muka, yung puso naman ay masaya. Naintindihan po. Kaya nga minsan, di ba? Minsan nade-discourage tayo sa Christian life natin. Minsan nahihirapan tayo. Yes, normal po yun. Pero mas mabuti na yun kaysa sa tamasahin mo naman yung mga bagay ng mundong ito. At sa uli, wala kang gantimpala. Ano pong gugustuhin po ninyo? Na dito sa mundong ito, sabihin natin, magkano na ba pinakamataas na halaga na meron yung isang tao? Sabihin natin, 1 billion. Meron kang 1 billion. Pero yung puso mo naman at yung espiritu mo mapapahamang sa impyerno. Ano mas gugustuhin po ninyo? Yung wala ka ng 1 billion, pero ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos at tatamasahin lahat ng kanyang kaharian. Or, meron kang 1 billion dito sa mundo, pero mapupunta ka sa impyerno. Kagaya po ng mayamang hangal. Yun po yung sinasabi ng Diyos. Mayaman ka nga dito sa lupa, pero yung espiritu mo, mapapahamak sa impyerno. Pero sa kabilang banda, sino po yung counterpart ng mayamang lalaki? Si Lazaro. Si Lazaro po, hindi po siya nagkaroon ng magandang buhay dito sa mundo. Hindi lang po siya, pati yung pulubi na kabaliktaran ng mayamang lalaki. Yung pulubi, wala siya, kulang, maring nanlilimos, pero nasa kandungan ni Abraham. Kaya sabi ni Jesus, alalahanin nyo na kung nag-iipon kayo dito sa lupa, yan po ay mawawasak. Pero kung mag-iipon ka dun sa langit, dun sa supot, na hindi maluluma, hindi nabubulok, yun yung tatamasahin mo ng pangwalang hanggan. Kaya palagi po natin pag-isipan na mas mabuti na para sa atin yung magdusa para sa kalooban ng Diyos kaysa sa magdiwang na hiwalay naman sa kalooban ng Diyos. Palagi po natin tandaan ito pong bagay na ito. Dahil tayo po bilang mga Kristiyano, nais ng Diyos na tayo po ay makatanggap ng mga bagay na mas mabuti. Hindi po lang po yung mga bagay na maganda. Yung mga mabubuting bagay, nasa Kanya. Kung mananatili tayo sa Kanya, gagawa tayo para sa kalooban niya, yung mabubuting bagay, to follow na lang. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Yung mga nasa taas na verse, ang hinahanap ng mga tao ay mga pagkain para sa kanilang katawan. Susutin nila, titirhan nila. Pero sabi ni Jesus, kung gusto ninyo yun ng mga bagay na yan, ano yung dapat nating unahin? Anahin mo muna. Hanapin mo muna yung kaharian ko, yung katwiran ko. At yung mga bagay na kulang ka, idaragdag na lang sa iyo. Naintindihan po. Ito po yung mas mabuti para sa ating Christian life. Ito yung mas mabuti para sa ating espiritu, yung mga mabubuting bagay. Naintindihan po. Balikan natin sa Ecclesiastes chapter 7. Dito po, babasahin ko po sa verse 4 tsaka verse 5. Ecclesiastes chapter 7. Sabi dito, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng pagluluksa. Ngunit ang puso ng mga hangal ay nasa bahay ng kasiyahan. So yun nga, kaya nasabi ko po kanina, yung pantas, yes, mas pinag-iisipan nila yung buhay nila. Pero dun sa mga hangal, ang gusto lang nila, enjoyment dito sa mundong ito.
Verse 5, mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal. Lagi po nating nare-remind na mas mabuti na yung saway or masakit na saway kaysa nakatagong pagmamahal. Mas mabuti na yun sa atin. Bakit? Dahil dun sa pagsaway na yun, doon natin nararamdaman na mayroon concern yung Diyos para sa atin. Kung sa pamamagitan ng saway, natututo tayo, mas mabuti na. Pero kung magagandang words lang, sabihin natin mga tungkol lang sa mga pagpapala o tungkol lang sa mga, sabihin natin, mga blessing para sa mundong ito, pero wala namang pagsaway, hindi rin yung makakabuti para sa atin. Kaya nga, tayo po bilang mga Kristiyano, yes, mas iniibig natin yung saway kaysa sa nakatagong pagmamahal. Kahit sa pamamagitan po nito, yes, nakikita po natin na merong concern yung Diyos para sa atin. Nais niya na magabayan tayo, kaya nga binigay niya sa atin yung Biblia. Sabi sa Biblia, ito pong Biblia, di ba? Ginagamit para sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito po yung Biblia para sa atin. Naintindihan po. Pero nga, minsan tuwing Wednesday sermon, madalas ko po itong napapakinggan noon. Ang bigat ng Wednesday sermon, parang ako yung pinapatamaan. Parang ako yung sinasaway. Parang ako lang yung pinapagalitan. Minsan naririnig ko po yung mga ganitong klaseng testimony. Hindi lang naman po siya. Pati rin naman ako. Ganun rin po yung minsan nararamdaman ko. Pero mas mabuti na yun para sa akin. Bakit? Kasi yun po yung mga salita ng pagmamahal. Yun po yung mga salita na gusto tayong ayusin, gusto tayong iayos ng Diyos para sa paglakad ng ating Christian life. Naintindihan po. Kaya, wag po natin na-expect na puro praise lang or puro papuri, puro magagandang salita yung mapapakinggan natin sa salita ng Diyos. Meron din, may mga times na minsan masakit, minsan parang matulis or matalas, pero sa pamamagitan nito, dito tayo natututo. Dito tayo na gagabayan. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal. Actually, masakit po yung saway ng pantas. Sa ating kalooban, maaaring masakit ito. Pero ito po yung paraan ng Diyos para sa ikabubuti natin. Naintindihan po. Kung magiging puro good messages lang, walang pagsaway, walang pagtuturo, yung napapakinggan natin, ano tayo matututo? Kayo nga lang din po, sa inyong pamilya, puro praise lang ba yung binabanggit ninyo sa mga anak po ninyo? Anak, good job. Anak, ang galing mo. Kahit na pasaway, good job pa rin. Bilang magulang, pero mga saway na binabanggit nyo sa inyong mga anak, tama po ba? Ngayon, bakit po ninyo yung sinasabi? Bakit po nila sila sinasaway? Bakit? Dahil wala lang. Para maiba lang. Dahil yung pagpapakita ng pagmamahal. Tama po ba? Yun po yung pagpapakita ng pagmamahal. Kasi kung hindi mo siya sasawayin at magtutuloy-tuloy lang siya sa masamang gawain niya, yun din ay babalik sa'yo. Naintindihan po. Hindi ka tatawagin ng lipunan or sa harapan ng Diyos, hindi ka magiging mabuting magulang. Ikaw ay masamang magulang kapag ganun. Tama po ba? Yung hinahayaan mo lang yung anak mo, na mapasama, hindi mo malang sinasawa, hindi mo malang pinagsasabihan, hindi po siya mabuti. Naintindihan po. Kaya, sa harapan ng Diyos, mas mabuti na makinig tayo sa saway ng pantas kaysa sa makinig ng awit ng mga hangal. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po nito, yes, magagawa po natin na ma-refine yung ating Christian life. Naintindihan po. At isa pang bagay, minsan naririnig ko po na di naman dito, pero kadalasan, para bang yung church,
ang higpit-higpit sa mga regulations dito po sa na ginagawa natin. Halimbawa, sa pakikipagrelasyon, bakit masama? Masama ba na magmahal? Masama ba na umibig? Pero bakit po tayo ginaguide sa tamang daan? Dahil napakarami na ng mga Kristiyano na bumagsak dahil sa hindi tama na pakikipagrelasyon. Kaya, yung nag-iisip na masama yung church, o kaya sabihin natin na hindi sila sang-ayon dun sa mga regulations, sa mga pinapatupad sa church, actually, hindi naman po sila sumasalungat sa church eh. Sumasalungat sila dito sa Biblia. Ano po sabi ng Biblia? Ingatan mo yung sarili mo mula sa kasalanan. Tama po ba? Lumayo ka sa kanila. Huwag mo silang hawakan. Huwag mo silang hipuin. Dahil sigurado may consequences. Naintindihan po. Noon po, isa sa mga palagi po sa aming nire-remind bilang kabataan. Kung hindi kayo mag-asawa, hindi maganda na magkatabi kayo. Kung dito sa church, mga brothers and sisters na masyadong close, pero hindi mo naman siya asawa, mag-ingat ka. Naintindihan po. Dahil, so far, sa lahat po na nakita ko na brothers and sisters na hindi naman nag-asawa, tapos naging close, wala na sila sa church. Kaya kailangan natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Noon, sabi sa amin, kung hindi kayo mag-asawa, kung ikaw ay magmamaneho, bawal ka magpaupo ng sister dun sa harap. Nari, kahit brothers and sisters pa yan. Kung hindi mo siya asawa, hindi mo siya dapat katabi dun sa harap. Kaya ganun po yung regulation sa amin. Kasi anong mangyayari? Kung makita ka ng isang brother sa isang sister na pareho kayo nasa harapan, kasama mo siya? Anong sasabihin ng ibang tao? Sino siya? Magka-relasyon ba kayo? Hindi siya maganda. Kahit nga yung mismong motor. Kung isang brother may motor, tapos isang sister, iangkas niya, pero hindi naman niya asawa, okay lang? Tapos, sister, hawak ka. Baka mahulog ka eh. Hawak ka kahit dito lang. Hindi rin siya maganda. Sa intindihan ko. Kaya, sana, wag naman, na mayroon pong mabalitaan po ko na ganito. Ilan naman po yung may motor dito kaya safe. Pero kung sakali man, wag po nawa sana na magkaroon ng ganitong klaseng misunderstanding sa loob ng church. Kahit nga mismo yung matulog sa bahay ng ibang brothers and sisters, hindi rin po maganda. Kung ikaw ay brother at magpapatulog ka ng sister sa bahay, hindi rin maganda. Tama po ba? Kung sabihin na natin na gusto mo lang naman siya tulungan, gusto mo lang naman siya na i-accommodate, hindi rin pa rin maganda. Naintindihan po. Dahil sa paligid po natin, yes, maraming pwedeng maging misunderstanding. Kahit nga rin po sa loob ng church, hindi rin po siya maganda. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin ingatan yung isa't isa para mapanatili yung mabuting pangalan. Naintindihan po. Mas mabuti na para sa atin yung maging maingat kaysa sa mahulog tayo sa iba't ibang mga kasalanan. Naintindihan po. Sabi nga sa Biblia, yung hawakan mo lang, yung hindi mo man asawa, ano pong pwede mangyari? Pwede ka masunog. Hindi po literal Ibig sabihin, imposibleng walang disiplina kung sakali man na mangyari yun. Naintindihan po. Nung mga
may hina pa din po kami sa pananampalataya, ang dami ko rin po nakikita na masyadong nagiging close na brother and sister. Minsan nagyayapusan pa nga eh. Pero habang tumatagal, nung ko po naiintindihan, oo nga, ganun na lang kami iningatan ng church. Ganun na lang kami ginaguide ng church para hindi kami mahulog sa kasalanan. Kasi yung mga gumawa noon, wala na sa church. Nagbunga na yung kasalanan na ginawa nila. Kaya nakakalungkot, nakakapanghinayang. Kaya mas mabuti na yung saway kaysa sa awit ng pantas o awit ng mabuting salita lang. Kung hindi rin tayo makakapakinig ng ganitong klase ng mga message, hindi natin alam kung ano yung dapat gawin. Naintindihan po. Kaya palagi ko po nire-remind, lalo na minsan sa mga kabataan, lagi ko po nire-remind sa kanila, mag-ingat kayo. Huwag kayo magmamadali. Yung mga nagmamadali, sila yung mas lalo pang napapahamak eh. Merong time sa lahat ng bagay. Ngayon, kung hindi pa yung time, huwag mong pipilitin. Kasi kung pipilitin mo at wala pa sa time, siguradong may consequences. Intindihan po. Kaya, dito kay Haring Solomon, hinanggit din niya dun sa mga naunang mga susunod na verses, di ba? May panahon sa mga bagay-bagay. Kaya, dito po, sabi niya, mas mabuti na makinig sa saway ng pantas kaysa sa makinig sa awit ng mga hangal. Naintindihan po. Isa pa, noon po, dahil sa dumadami yung mga brothers and sisters sa church, minsan nai-involve po sa pagitan ng brothers and sisters yung pera. Minsan nai-involve sila, pagkakaroon ng sabi natin negosyo. Pati po yun, kailangan po mag-ingat. Dahil wala pa po ako nakita so far na dalawang brothers and sisters na, or sabi natin brother sa brother, sister sa sister, na nagsama sa negosyo na naging maayos. Palaging mayroong iba't ibang mga kaguluhan. Palaging mayroong iba't ibang misunderstanding. Kaya, kailangan natin ingatan yung ating sarili. Yun ay pag-iingat sa iyo at pag-iingat din mo sa iba. Kung hahaluan natin ng, sabihin na natin, mga personal na pakinabang dito sa church para sa brothers and sisters, kailangan nyo po mag-ingat. Kailangan po natin ingatan yung ating church, kailangan po natin ingatan yung bawat isa sa atin. Naintindihan po. Nakasabi dito, mas mabuti na makinig sa saway ng pantas kaysa sa makinig sa awit ng hangal. Basahin natin yung verse 8. Basahin natin sabay-sabay. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulan nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. So, meron pong magandang halimbawa po dito. Sa pagitan po ni Haring Saul at ni Haring David. Si Haring Saul, okay yung umpisa niya. Pero sa huli, ano po nangyari sa kanya? Naging mabuti ba yung wakas ni Haring Saul? Hindi. Mabuti yung umpisa, pero yung wakas, hindi naging maganda. Pero sa kabilang banda, si Haring David, sa umpisa, naging okay ba siya? Hindi. Yung pasimula niya, miserable, kahirapan, pagdurusa. Hinahabol nga siya para patayin eh. Pero sa huli, ano po naging Christian life ni Haring David? Sobrang taas na karangalan. Naintindihan po. Kaya sa Christian life natin, hindi mahalaga yung umpisa. Ang mahalaga yung pagtatapos. Naintindihan po. Paano mo tatapusin yung Christian life mo? Sa mga bagay na mabuti ba? O sa mga bagay na maganda lang? Sa mga Israelita, binigay sa kanila yung isang talinhaga. Tingnan po natin ito. Talinhaga ng dalawang anak. Mateo chapter 21. Medyo bibilisan ko na po. Mateo chapter 21, verse 28 hanggang 32. Mateo chapter 21, verse 28 hanggang 32. Basahin natin yung talinhaga po ng dalawang anak.
Basahin natin sabay-sabay. Mula verse 28 hanggang 32. Basahin natin sabay-sabay. Ano sa palagay ninyo? May isang taong dalawa ang anak. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho." Ngunit sumagot siya at sinabi, "Ayaw ko." Ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at pumunta rin. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang sinabi. Sumagot siya at sinabi, "Pupunta ako." Ngunit hindi pumunta. Alin sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay nauna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga masasamang babae. At kahit nakita ninyo ay hindi kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." So, dun sa first part, meron pong dalawang anak. Meron isang tatay na nag-utos sa kanilang dalawa. Ang unang anak, sabi, oo daw. Pero pumunta o hindi? Sabi niya, ayaw niya. Pero kalaunan, nagbago yung isip niya. Pero yung isa, sabi niya, pupunta ako. Pero hindi naman pumunta. Sino po yung gumawa o gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Yung una. Ganun same din sa atin. Maring ngayon siguro nung tayo ay na-save, maganda yung Christian life natin, mabuti, maayos. Pero kalaunan, minsan dumadating sa mga kahirapan. Tama po ba? Pero huwag natin nahayaan na yung ating Christian life ay magtapos lang sa hindi magandang Christian life. Walang problema dun sa umpisa. Ang tuon ng Diyos ay kung paano ka magtatapos. Yung mga apostol, nung sila ba ay gumawa para sa kalooban ng Diyos, naging mabuti yung buhay nila? Ano po yung katapusan nila? Pinugutan ng ulo, pinakos sa krus ng pabaliktad, pinagsusunog. Naging mabuti ba yung ending nila? Sa harapan ng tao, maaaring hindi. Pero sa harapan ng Diyos, yun po yung pinakadakilang katapusan. Naintindihan po. Sila Priscilla sa kasi Aquila. Ano po yung description sa kanila? Isinuong nila yung kanilang leeg para sa pagliligtas lang kay Apostol Pablo. Maring hindi naging maganda yung kamatayan nila, pero dun sa langit, meron silang maluwalhating karangalan. Naintindihan po. Kaya hindi po mahalaga yung umpisa. Ang mahalaga kung paano mo tatapusin. Naintindihan po. Parang sa marathon race. Maring sa umpisa, excited ka. Di ba? Ganda ng gear mo. Tawag nito, ready sa umpisa. Pero kalaunan, along the way, doon mo nararamdaman yung iba't ibang, doon na pumapasok yung iba't ibang mga agam-agam. Tutuloy ko pa ba to? Ilang kilometro na yung tinatakbo ko, pagod na ako. Kung along the way, yung isang marathon runner, tumigil, wala siyang chance para makuha yung gold medal. Tama po ba? Kaya yung marathon race ay isang sports na kailangan ng endurance. Naintindihan po? Yung mga nakakakuha ng medal, hindi yung sa umpisa mabilis tumakbo. Hindi po yun yung punto. Ang punto doon kung sino po yung matatapos. Tama po ba? Sa Christian life din natin, sa umpisa, siguro, naging maganda, pero along the way, nahihirapan. Pero mas maganda na yung ating Christian life ay magtatapos na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaysa dun sa kabaliktaran, naghihintay ka na dumating na yung Diyos, pero nung naabutan ka niya, nasan ka? O kaya kung anong ginagawa mo, nakapanginayang po. Tama po ba? Kaya mas mabuti na yung wakas kaysa sa pasimula. Kaya yung mga Israelita, sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magtuon dun sa mga bagay ng mundong ito dahil ito'y mawawasak lang.
Ang mahalaga para sa inyo, yung katapusan. Kagaya ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Natapos ko na yung aking takbuhin. Ano po yung nakaready sa kanya? Sa physical, nakaready na yung pagpugod sa ulo niya. Tama ba? Pero ano po yung katapusan niya sa espiritu? Napakalaking karangalan. Napakalaking gantimpala. Tinapos niya yung kanyang takbuhin. Iningatan niya yung kanyang pananampalataya. At sa uli, naghihintay sa kanya yung malaki niyang gantimpala. Yun yung magandang pagtatapos. Naintindihan po. Kaya kung gusto natin tapusin yung ating Christian life ng mabuti, yes, kung gusto natin mabuhay para sa Diyos, marami tayong mga kahirapan na pagdadaanan. Pero ganun pa man, kung matatapos natin, malalampasan natin yung mga pagdurusa na yun, merong malaking karangalan, merong malaking gantimpala. Naintindihan po. Kaya, wag lang tayo ma-discourage kapag nahihirapan tayo sa Christian life natin. Dahil may mga Kristiyano na sa umpisa okay na, pero hindi na nila tinatapos. Nasa ibang lugar na sila, hindi na sila, wala sila sa church. Isang magandang halimbawa, si Demas. Kaya niyo po si Demas? Sa umpisa, kasama siya nila Apostol Pablo. Kaso sa uli, inibig yung sanlibutan. Sino po yung counterpart ni Demas? Si Marcos. Si Marcos, along the way, napagod din siya. Kaya nga iniwan siya ni Apostol Pablo, hindi siya sinama sa ministry. Pero kalaunan, sabi niya, tawagin mo si Marcos. Dahil siya ay napakahalagang kamanggagawa ko. Kaya para sa Diyos, yes, mabuti kung maganda yung simula mo. Pero hindi siya doon nakatuon. Nakatuon siya kung paano mo yung tatapusin. Kaya nga sabi sa Biblia, merong mga mauuna na mauhuli, merong mga mauhuli na mauuna. Maring siguro, yung mga brothers and sisters na matagal na na-save, matagal na sa kanilang Christian life, matagal na silang gumagawa para sa Diyos. Kaso nga lang along the way napagod. Ay, para na lang sa kanila yan. Medyo marami na rin naman ako nagawa. Hintayin ko na lang yung pagdating ng Diyos. Paano kaya kung yung bagong isang brothers and sisters lang, gumawa para sa kalooban ng Diyos ng tuloy-tuloy, tapos nag-rapture? Sino kaya makakatanggap ng mas malaking gantimpala? Yung naunang na-save, pero napagod along the way, or yung isang bagong naligtas, pero tuloy-tuloy siyang gumawa ng kalooban ng Diyos, tapos dumating yung Diyos, sino po sa kanilang dalawa ay makakatanggap ng mas malaking gantimpala? Yes, may gantimpala din yung nauna. Pero yung mas makakatanggap ng mas malaking gantimpala, yung tinapos hanggang sa huli, kahit na may kahirapan. Naintindihan po. Kaya mas mabuti para sa atin yung katapusan kaysa sa simula. Kaya palagi po ninyong tandaan. Sa ating Christian life, ito po yung survival. Alam niyo po yung survival? Sa madaling salita, matira matibay. Along the way, hindi po magiging maganda yung Christian life natin. Tama po ba? May tukso, may pagdurusa. Lahat ng pwedeng gawin ni Satanas para tayo tumigil. Pero sino po yung makakatanggap ng mas malaking gantimpala? Yung tinapos yun at na-overcome yung mga kahirapan na yun. Naintindihan po. Sila yung mayroong malaking pagpupuri. Kaya nga, di ba, sa marathon race, pero tatlong podium lang, di ba? Pero gold, silver, tsaka bronze. May mga tumakbo din naman sa likod, di ba? Kaso nga lang, ayun, along the way, napagod, hindi nila tinapos. Or kung natapos man nila, uli na ang lahat, ang nakalagay lang sa kanila, finisher. Alam niyo po yung finisher? Sa madaling salita, tinapos lang. Huwag po tayo maging finisher lang sa ating Christian life. Ano po ibig sabihin nun? Okay na makakapasok sa langit. Pero yung gumawa para sa kalooban ng Diyos, para sa iba na lang yan. Huwag. Nais ng Diyos na ibigay sa atin yung malalaki, dakilang gantimpala. Pero, kailangan natin ito pagsikapan. Kailangan natin ito na
i-exercise. Dahil yung mga tao na gumawa para sa kalooban ng Diyos, kahit na mahirap yung sitwasyon, sila mayroong malaking gantimpala. Naintindihan po. Kaya sana, hanggang sa dumating yung Panginoong Jesucristo, gawin natin yung ating makakaya para sa Kanyang kaharian. Gawin natin yung makakaya natin para mas magligtas pa ng mas maraming kaluluwa sa paligid po natin. Lalong-lalo na, meron po tayong darating na Calamba Mission Branch. Yung Calamba Mission Branch, hindi po ito gawain lang dahil wala lang tayong schedule. Actually, naniniwala po ako na sa huling panahon, mas yung Diyos, mas nagnanais na iligtas yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin at nagmamadali siya. Bakit? Nakita natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Tama po ba? Hindi lang po yun pinapakita sa atin para lang matakot tayo. Hindi pinapakita sa atin ito na dapat tayo mas maging maaga, mas magmadali para sila ay maligtas. Kaya, konting oras na lang, harap na tayo sa Diyos. Kaya sana, matagpuan tayo ng Diyos na ginagawa yung kanyang kalooban, ginagawa ng masigasig yung kanyang ninanais, lalong-lalo na para sa pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa. Kaya napag-aralan po natin yung mga bagay na mas mabuti para sa atin. Yung mundo, palagi tayong tinuturo sa mga magagandang bagay para sa pisikan. Pero sa kaharian ng Diyos, palagi tayong tinuturo, ginagay dun sa mga bagay na pangwalang hanggan, dun sa langit. Yun yung mga bagay na mas mabuti para sa atin. Kaya sana, tayo po bilang mga brothers and sisters, palagi natin hanapin yung mga bagay na mabuti. Yung mabuti na yun, nasa Panginoon. Kaya kung tayo ay magiging malapit sa Panginoon, makuha natin yung mga bagay na mabuti. Pero kung tayo rin ay lilihis, tayo rin ay hihiwalay, yes, hindi natin matatamasa yung mga mabuting bagay para sa atin. Naintindihan po. Sana po, hanggang sa dumating yung Panginoon, gawin natin yung makakaya natin para sa pagliligtas sa mga mas maraming mga ligaw na kaluluwa. Naalala ko palagi yung Schindler's List. Si Schindler, meron siyang pagnanais, kahit isa pa. Marami na siyang na-save, libo na. Alas lata mga 10,000. Pero sabi niya, kahit isa pa, baka pwede pa. Baka pwede pa akong may ibenta, baka pwede pa akong may i-trade. Yung trading po kasi nun, kailangan may kayamanan ka bago mo i-trade sa isang udyo. Para sa kanya, yung kayamanan na meron siya, pinagpapalit niya sa buhay. Yun po yung mas mabuti. Kung bibigyan ka ng Diyos ng mas maraming pera dito sa mundo, pero ang kapalit naman nito, yung mga tao sa paligid mo, mapapahamak sa impyerno, pag-isipan mo mabuti. Kung sakali man na wala ka ng mga bagay dito, pero mas marami ka namang maliligtas sa mga ligaw na kaluluwa, yun po yung mas mabuti. Kaya, yung mas mabuting bagay, yung palagi nating hanapin. Marami pa po mga bagay na mas mabuti kaysa sa atin. Hindi ko na lang po ma-explain lahat. Pero sana, yun nga, yung mga mabuting bagay, ito po yung palagi nating hanapin. Dahil yung mabubuting bagay, ay magbibigay ng kagalakan. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin para makapakinig ng iyong salita. Salamat po aming Ama na bagamat po kami mahina, marami pa rin kakulangan, ay patuloy po ninyo kaming ginagabayan sa pamamagitan po ng church at sa pamamagitan po ng iyong salita ay nalalaman po namin yung daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami upang lumakad sa daan na ito at magawa po namin luwalhatiin ang iyong banal na pangalan sa huling panahon na ito. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Dinadalangin din po namin yung paghahanda po namin para sa gaganapin na Calamba Mission Branch Bible Seminar na magsisimula po bukas hanggang sa Friday. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan physically and spiritually upang maipahayag po namin ng may katapangan yung magandang balita doon sa mga ligaw na kaluluwa na nakatira po doon. Tulungan niyo po sila upang makapakinig po sila, maunawaan po nila at maisapuso po nila yung kanilang mapapakinggan at naway magkaroon po sila ng tunay na kagalakan sa kanilang puso para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Sa iyo lamang po kami muli aasa at magtitiwala sa bagay po na ito. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.